Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. Kumusta naman kayo guys? Na-miss ko kayo. Alright, ang ating topics for today is about goal. O diba, lahat naman tayo may mga goal tayo sa buhay. Kaya kung gusto natin ma-reach yan, gusto natin maging success sa ating mga goal, ay dapat ay magiging strong tayo at yung determination natin is strong talaga para ma-achieve natin ang ating mga goals sa buhay, diba? Yun ba sinasabi nila, achieve, yung mga ganon. Oo. Kasi ano yun kumbaga sa mindset natin yan, like for example, sa umaga pa lang na nagising tayo, kumbaga ma-mindset na natin kung ano ang goal natin na dapat ma-achieve. Kaya naman para kumbaga magiging malakas tayo, inspired tayo sa paggawa ng everyday routine natin. It's because of our goal. Oo. Kumbaga ang goal mo na makakatapos sa pag-aaral mo, edi isipagan mo mag-aral. Oo. For example, kung mga exams kayo, baga ka pa magising or kumbaga magising ka ng madaling araw dyan para naman may memorize mo yung mga exams nyo, baga kung gano'n. Kung gano'n naman, kung may business ka naman, syempre sisipagan mo. Like for example, yung online selling ka, edi masipag ka mag-post, masipag ka mag-invite sa mga client na gusto mong target mo. At saka kumbaga, ang quality talaga ng products mo is maganda. Kasi naman, kahit naman na mumurahin mo yan or what, yung mga items mo, kung yan is magaling talaga, ang client mo is babalik na babalik sa'yo. Huwag tayo magiging liar sa ating mga client. Dapat kung ano ang klase ng ating mga product, yun talaga yung ma-receive nila. Oo. Kumbaga yan ang ating goal natin. At saka kung ikaw naman ay isang breadwinner, dapat naman is magiging responsible ka sa family mo. It's because yan ang role mo, o diba? At saka kung ikaw naman ay isang mother, syempre you must be responsible to your children. O alam mo na yan, kumbaga yung mga needs nila sa umaga, kung pagising mo sa umaga, yung mga nila i-ready mo, at saka asisikasuhin mo sila, at saka kung may mga may iba ka pang mga anak dyan nagtatrabaho, kumbaga you must be responsible to them na talaga namang matutuwa sila sa iyo, saka magiging ka rin, responsible mother sa kanila, makakatulong ka sa mga pangangailangan nila. It's because yun ang role mo being a mother. Oo. At kung sa part ko naman, ang gusto ko na mangyayari, ang goal ko naman, isiset ko ang goal ko na mag-success sa aking ini-aim ngayon, minimithi ko ngayon. Oo, kasi may plan din naman ako ngayon na para kumbaga sa sarili ko rin. Oo, hindi lang para sa kalahatan sa family or sa pang sarili ko. Kasi siyempre ako naman yun, parang wala na rin akong may nakakamit na masyadong maganda sa aking buhay. Kaya yan ang goal ko naman. Siniset ko naman ang goal ko na magiging strong lang ako sa determination ko, at saka magiging consistent sa aking mga plans na naman forward na yung pinag-pray ko yan. Oo. Kayo, ano ang mga goal nyo sa buhay? Dapat kasi magiging consistent tayo kung ano ang gusto natin, ang siniset natin na goal sa ating buhay. At saka tayo, consistent, huwag tayong magsawa. Kumbaga, ibibigay mong best mo kasi yun ang goal mo. You set your goal every day yan para naman na hindi tayo tatamarin, sisipagin tayo kasi diba, siniset mo yan sa mind mo, may goal ka na dapat mong ma-achieve. Kaya dapat talaga bawal ang tamad doon. Oo, diba? Oo. Kaya nga na dapat kung ano ang siniset mo sa mind mo, dapat na magawa mo yan ng tama. At saka mag-isip ka ng magandang idea. Kumbaga, kung nakulangan ka pa, kumbaga parang hindi mo ma-achieve yan yung goal mo. Dapat na mag-isip ka rin ng pinaka-the best na techniques dyan. Kumbaga, pinaka-the best strategy sa buhay. Kasi, kumbaga sa buhay, hindi lang naman talino lahat ang ginagamit. Siyempre, ang talino naman is, the best yan talaga. Kasi kung wala kang talino,
Kung hindi mo ginagamit ito, hindi ka makaka-set ng goal mo, magiging successful ka. Kumbaga, diskarte din. Dalawa lang yan, talino, diskarte, oo. At saka, magsipag ka, yun lang. At saka, number 1 is trust in God. Kasi yung ano na yan, ang success to be followed na yan kung nag-trust ka sa Kanya. Kasi siya naman ang magbigay sa iyo ng mga ideas sa buhay natin na kaya nating ma-achieve because of our goal. Oo, kumbaga, yan ang mag-i-inspire sa atin. Kumbaga, yan ang mag-motivate sa atin na ma-reach natin ang ating goal. Oo, kaya nga sinasabi ko, ako may mga goal ako sa buhay na gusto ko rin ma-achieve yan. Pero, so far naman siguro, by this time siguro, back to zero ako, magsa-start ako from the very start. Kaya yan ang pinag-pray ko na sana naman ma-reach ko ang goal ko na yan. Oo. At sana kung tayong tao kasi mabilis tayong manawa, mabilis tayong mapanghinaan ng loob. Kasi base ko sa akin, may time talaga parang mag-give up na ako talaga. Pero minsan iniisip ko si God na ibigay ko sa Kanya lahat. Saka ipag-pray ko sa Kanya, hihingin ko sa Kanya kung ano ang para sa akin. Kasi alam naman na si God, He is the best planner and a good provider to all of us. Oo. Siguro may ibig sabihin kung hindi pa natin nakukuha, hindi pa natin nakamit ang minamiti natin sa buhay. Kumbaga may kulang pa siguro. At kumbaga si God naman napakabait. Kumbaga hindi niya ibibigay sa atin because hindi para sa atin. At saka may best pa para sa atin. Ako nga iniisip ko, sabi ko, lahat na nangyari sa buhay ko, na umabot na ako sa ganitong status ng AIDS ko, pero kumbaga parang pa rin, empty pa rin ako, para bang nakukulangan ako, parang wala akong may na-reach sa goal ko. Kaya nga, ngayon, so far, yan nga pinag-pray ko talaga sa Kanya, na ma-reach ko yung goal ko, in-aim ko sa buhay, para naman may peace of mind ako, at gusto ko na rin na kumaga na, na ako, at is na ako sa aking buhay. Oo, kahit na nag-iisa ako, it's okay for me, para naman na makaano ako ng goal ko, ma-reach ko yung goal ko. At saka basta may trust ka lang naman sa Kanya, walang mahirap. Hindi mo anuan ang sarili mo, hindi mo papayagan ang isip mo na manghina ka at saka magiging duwag ka. No, we are fighter. Kasi tayo lang naman makaka-resolve ng ating mga problems, at tayo lang naman makabigay ng lakas ng loob sa ating sarili. Kasi kung mindset nga yan, kasi kung magagawa mo yan, malulutas mga problem mo. It's because dyan naman si God sa center ng life mo. Put God first at the center of your life. Ang lahat-lahat na yan is, kumbaga, malulutasan mo yan. Hindi mo lang alam na gumagawa na pala siya ng paraan kung paano ma-solve yung mga problems mo sa buhay. Oo. Kaya mindset, set your goal. Oo, para naman na go. Kung zero pa may pa. Oo. Dapat natin ang mind natin yan. Isiset natin at saka yung goal natin para maging inspired tayo sa buhay. Para naman na karagising natin is inspired tayo bumangon at saka gagawin ang ating mga daily routine sa buhay, daily task natin. At saka huwag kalimutan na kumain ng tama at mag-rest sa tamang oras para naman healthy ang life natin. At saka healthy tayo, healthy mind, healthy life, para naman makaisip tayo ng magandang idea at saka magandang diskarte sa buhay. O, diba? Thank you so much! Alright guys, at saka kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share po para naman po na mag-grow naman aking munting channel. Kasi iniisip ko tong content ko para ito sa inyo lahat. Kasi iniisip ko na kahit konting bagay lang, konting idea, ma-share ko rin. At saka kumbaga ano ko rin ang mga ideas ko, ma-spread ko rin ang mga good ideas ko at kumbaga mga good vibes ko para naman na mahawaan kayo ng mga good vibes. So, God bless everyone. It's me again, Lency Love, na nagsasabi, habang may buhay, may pag-asa.